Kuya Angelo Palmones sa Maganda Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan. Naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagiang manalangin sa iyo, at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Martes na tayo ngayon, ika-19 ng Mayo 2026. Sa ulo ng ating mga balita, halaga ng piso umabot na sa pinakabagong record low na 61 pesos and 75 centavos per dollar. Senado nagkonbina bilang impeachment court. Senate President Cayetano napanatili ang pwesto. Malacanang pumalag na naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano, Senado hindi under attack. Department of Justice na rekomendang kasuhan ng plunder sina Senator Jinggoy Estrada at dating Public Works Secretary Bunoan kaugnay ng flood control scandal. NBI driver nasangkot sa shooting sa Senado nakalaya na matapos magpiyansa. Mapanganib na heat index na itala sa 44 degrees Celsius sa Palau, Leyte at ilang pang mga lugar sa Eastern Visayas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Yan po ang ating mga DZRH News FM. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, ilang lugar sa Eastern Visayas ang nakaranas sa mapanganib na temperatura na nasa antas ng extreme caution hanggang danger levels, dahilan para maglabas na ang lokal na pamahalaan ng health advisories. Matay sa monitoring ng Pag-asa, naramdaman ang pinakamataas na init bandang tanghali kung saan maraming lugar ang nakapagtala ng mataas na heat index na maaaring magdulot na ng sakit na may kaugnayan sa matinding init ng panahon. Ang pinakamataas na temperatura ay naitala sa Palau, Leyte, umabot ng 44 degrees Celsius, inuuri bilang mapanganib. Kasunod ang Diwan, Samar, gayon din ang Borongan City sa Eastern Samar. Kapwa nakapagtala ng 43 degrees Celsius na pasok din sa ilalim ng danger level. Ang iba pang lugar na nasa ilalim ng danger category ang Maasin City, ang Katarman sa Northern Samar, Catbalogan City sa Samar din, Pawang nakapagrehistro ng heat index na 42 degrees Celsius. Samantala, ang Tacloban City at Baybay City ay nakapagtala naman ng heat index na 41 degrees Celsius. Nasa danger category rin. Habang ang Ormoc City nakapagtala ng hanggang 36 degrees Celsius, pasok naman sa extreme caution category. Dahil dito kaagad na naglabas ng babala ang mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar, hinihimok ang mga residenteng gumawa ng mga hakbang para maiwasan ang panganib ng matinding init ng panahon, lalong-lalo na sa mga peak hour o dakong tanghali hanggang hapon. Arestado ang isang lalaki matapos magnakaw ng diesel na nagkakahalaga ng 2,000 pesos sa Barangay Payatas, Quezon City. Kinilala ang suspect na si Bernard, 28 anyos, na harap sa kasong theft. Batay sa police report, hinuli ang suspect matapos akyatin ang bakura ng isang compound na nagtatago ng fuel sa mga container. Nang tanungin, sinabi pa ni Bernard na inutusan lamang siya ng pamangkin na may-ari ng compound na kumuha ng diesel mula sa nakaparadang tangke. Ang krudo ay kakarga umano sa isang backhoe. Nakumpiska naman mula sa suspect ang nasa 20 litro ng diesel. Magandang Umaga, Pilipinas!
Patay ang isang ginang habang sugatan naman ang dalawa sa kanyang mga anak matapos na madaganan ang kanilang bahay ng malaking tipak ng bato sa nangyaring landslide sa Rodriguez, Rizal. Nangyari ang trahedya bandang alas 5:30 ng umaga sa sitio Makupoy, Barangay Mascap. Kinalalang nasawi na si Florcel Mahinay, 37, habang ang kanyang mga anak na nasugatan ay 12 at 2 taong gulang. Kwento ng 18 anyos na anak ng biktima, una nilang narinig ang sigaw ng kanyang nanay habang pinapalabas sila ng bahay dahil mano sa naririnig niyang ingay mula sa pagguho ng lupa. Wala pang ilang segundo, nakita na lamang nilang paggulong na malalaking tipak ng bato dahilan upang madaganan ang kanilang tahanan. Kasama ang kanyang mga kapatid na agad na isinugod naman sa Inares Hospital. Kaya pag nasa critical zone ho, siguro kinakailangan na ang force evacuation. 4 katao din ang nasawi sa magkakaiulan ng mga aksidente ng mga sasakyan sa Quezon, Pangasinan at Nueva Ecija. Sa Infanta, 2 senior citizen ang binawian ng buhay matapos araruhin ng isang cargo truck kargado ng animal feeds ang kanilang bahay sa kahabaan ng Marilac Highway. Kinilala ang mga biktima na sina Antonio, 74 anyos, at Mrs. nitong si Dominga, 70 anyos din, parehong naipit ng sumalpok ang truck sa kanilang bahay sa Purok Antipolo, Barangay Gumian. Ayon sa driver ng truck, pumutok ang isa sa mga gulong ng kanyang sasakyan habang binabagtas ang pababang bahagi ng kalsada, kaya ito'y naaksidente. Samantala sa Mangaldan, Pangasinan naman, 83 anyos na babae ang nabangga ng kotse na umovertake sa isa pang sasakyan sa barangay Gigilunen. Naging dahilan din ng agarang pagkamatay. Patay din ang isang negosyante matapos namang araruhin ng trailer truck ang kanyang bahay sa Maharlika Highway sa barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Pinaghahanda ng Department of Energy ang mga Pilipino sa posibilidad na mas marami pang rotational brownout ang mararanasan ngayong taon. Ayon sa ahensya, ito'y dahil naman sa posibleng magpatuloy pa ang yellow at red alerts sa mga power grid. Sa mga susunod na buwan, kasabay ng banta na dulot naman ng El Nino. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Puentebella, kahit inaasahang bababa ang demand ng kuryente sa panahon ng tigulan, nakikita pa rin nila ang posibilidad na magpapatuloy ang mga alerto sa mga power grid. Nagbabala din si Energy Undersecretary Rowena Cristina Guevara, maaaring magdulot na magtaas ng singil sa kuryente ang grid alerts at maramdaman ito ng mga consumer sa kanilang mga billing sa Hunyo. Salamat ha! Bagsak ang piso against the dollar, tataas ang presyo ng mga bilihin, magpapatuloy ang mga rollout ng mga blackout. Ang ating gobyerno abala sa impeachment. Muling tataas ang halaga ng diesel at gasolina ngayong araw. Pero bababa naman ang presyo ng kerosene. Sa abiso ng Shell Pilipinas Corporation, 2.82 pesos and 82 centavos ang magiging increase sa diesel. 1.21 naman ang itataas sa gasolina. Magkakaroon naman ng 2 pesos at 11 centavos ng rollback sa bawat litro ng kerosene. Ang kaparehong pagtaas ng halaga ng diesel at gasolina ay patutupad ng Uni Oil Petroleum Philippines Incorporated. Ayon sa oil industry sources, ang panibagong price increase ay epekto ng muling pagsiklam ng tensyon sa geopolitical situation sa gitnang silangan. Higit naman sa 80 billion pesos na tax revenue ang nawawala sa pamahalaan. Naitala ito nitong 2025 dahil sa illegal tobacco at e-vapor products. Sa bagong pag-aaral ng European Union Association of Southeast Asian Nations Business Council at Euromonitor International, kinilala ang Pilipinas bilang high-stakes battleground para sa mga iligal na sigarilyo at vape. Batay sa naturang report, nangunguna ngayon ang Pilipinas sa ASEAN region na may pinakamaraming illicit incidents na nasa 84.5%. Sumusunod ang Malaysia na may 66.2% at Indonesia 54.8%. Iginit pa ng EU-ABC, ang bilyon-bilyong pisong nawawala sa kita ng pamahalaan ay katumbas na sana ng triple ng 20 billion na calamity funds ng bansa para sa taong 2025. Magandang umaga, Pilipinas! Muling ang sumadsad sa pinakamababang antas ang halaga ng piso matapos na maitala ang all-time low na 61.75 per US dollar.
Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o Bankers Association of the Philippines, nagbukas ang piso sa 61.69, tuloy-tuloy na humina sa buong araw ng kalakalan hanggang tuluyang magsara sa 61.75. Mas mahina ito ng 6 na sentimo kumpara sa naitala na 61.72 noong Biyernes, May 15. Ayon sa mga komunista, ang patuloy na tensyon sa gitang silangan ay isa sa pangunahing dahilan ng paghina ng piso. Samantala, nasa 87.6 billion pesos naman ang gross gaming revenue na naitala ng bansa sa pamamagitan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa unang quarter ng 2026. Pero mas mababa ito ng 15.87% kung ikukumpara sa 104.12 billion pesos na naitala sa kaparehong panahon noong nakarang taon. Resulta ito ng paghina ng electronic gaming sector kabilang ang e-games, e-bingo at poker na nagtala ng 22.43% na pagbaba mula Enero hanggang Marso ng taong kasalukuyan. O Enero, kung ikukumpara sa noong nakarang taon. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, nakaapekto sa performance ng industriya ang mga hamon sa ekonomiya at pagbabago sa market conditions. Ang pinakamalaking bahagi pa rin ng kita ng PAGCOR ay mula naman sa licensed casino na nakapag-ambag ng 44.5 billion pesos. O katumbas ito ng 50.83 billion pesos sa kabuuan ng GGR. Sa kabila nito, nananatiling positibo naman si Chairman Tenco sa hinaharap ng gaming industry dahil sa patuloy naman ang pamumuhunan sa integrated resorts, digital innovation at responsible gaming programs. Magandang umaga, Pilipinas! Si Carlo Aquino ibinahagi ang dahilan kung bakit siya humusay sa pag-aartista. Showbiz muna tayo. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Good morning, Morley. Gising ng showbiz! Rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Well, nagkaroon nga tayo ng chance na makausap si Carlo Aquino at itinanong nga natin sa kanya kung ano ang dahilan. Bakit napakahusay niyang artista? Inamin nitong si Carlo Aquino na hindi siya namimili ng mga role dahil ang mga artista daw ay kanya-kanyang atake, may kanya-kanyang husay, may kanya-kanyang galing at pagpoportray ng kani-kanilang role. Ayon kay Carlo, kapag ka dumating daw ang punto na meron siyang racket like pelikula o TV series, hindi niya ito masyado binibigyang pansin. Kumbaga, ang para sa kanya, kung magandang ang role, okay lang yun. Ang importante, may racket. Hindi namimili ng racket si Carlo Aquino dahil dumating siya sa punto ng buhay niya na walang kumukuha sa kanya noon. At this time daw, ang daming mga nagtitiwalang producer, ang daming nagtitiwalang mga direktor. Kaya naman sinasamantala niya ang pagkakataon. Ito ay hindi lamang para sa kanya, kung hindi para sa kanyang mga anak, particular na si Miti. Malaki raw ang naging parte ng kanyang asawang si Charlie Dizon kung bakit mas lumalim ang acting at mas lalong naging matatag sa mga problema at pagdidesisyon itong si Carlo Aquino. Sa kabuuan, masaya si Carlo bilang isang tatay, bilang isang artista, at bilang kaibigan ng marami sa showbiz world. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Pilipinas, ang oras, 16 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Mga misis, amoy araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho. Abay dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Magandang umaga sa mga suki natin sa iba't ibang paniko ng Pilipinas. Magandang umaga sa mga taga-Kalumpit, Bulacan. Kador Plato, kumusta na ho kayo dyan, ha? Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan po sa Middle East. Walang naisyuhan ang Department of Agriculture ng Notice of Violation sa ipinatupad na 50 pesos price cap sa ginawa nitong pag-iikot sa Pasig Mega Market at Agora Public Market sa San Juan City. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara, kontento sila sa mga nakitang pagtalima ng mga retailers kahit aminado ang ilan na hirap sila sa biglang pagbaba ng presyo lalo't wala naman silang source ng murang imported na bigas.
Pero gate ni Asek Guevara, nagpahayag na ng kahandaan ng mga importers at mga suppliers na tumugon sa price cap para may kitain din naman ang mga retailer. Kaugnay nito, nagbabalang opisyal na posibleng makasuhan ng paglamag sa Price Act ang sinumang hindi tatalima sa naturang kautusan. Sabi naman nila sa value chain po kasi, of course, may epekto po ito. So, makikipag-cooperate naman daw po yung ating mga importers and suppliers. So, nakita naman natin, at least matulungan yung mga retailers nila, mga suki nila, mga hininda nila, na at least meron man lang silang kitain. O nga naman. Magsasagawa ng negotiated sale ang Bureau of Customs para sa mga forfeited goods gaya ng sasakyan, truck replacement parts, steel tubes at maraming iba pa. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nakatakda ang public viewing sa Port of Manila May 19 hanggang 21. Sa Manila International Container Port naman sa May 21. Port of Cagayan de Oro sa May 25. Gaganapin naman ang pre-offer conference sa Mayo 22 alas 2 ng hapon sa ESS Conference Room sa ESS Building, Port Area, Maynila. Ang submission naman ng offer para sa mga gustong magbid ay May 25, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At ang pagbubukas ng mga offer ay sa pareho ring araw, alauna naman ng hapon. Magandang umaga, Pilipinas! At para naman sa mga mahihilig sa libro, yan, marami sa mga kabataan ngayon ayaw na magbasa ng libro eh. Sabagay, meron na rin kasing mga reading materials, may mga version na ng libro na nasa electronic format. Pero pinangunahan po ng SM Supermall ang makulay na selebrasyon ng World Book Day na ginanap sa kanilang Book Nook sa SM North EDSA bilang bahagi ng pagsusulong ng kultura ng pagbabasa at panitikaan sa mga kabataan. Ayon kay SM Supermall's Executive Vice President for Marketing, Joaquin San Agustin, present sa naturang selebrasyon ang mga kilalang manunulat at ilang personalidad na tulad nila Glockline. May pumasok bigla eh. Ayan, ulitin natin. Ayon kay SM Supermall Executive Vice President for Marketing, Joaquin San Agustin, present sa naturang selebrasyon ang mga kilalang manunulat at ilang personalidad tulad ni Glock9, children's book author Dr. Eugene Ebasco at chef na si Miguel Moreno para magbahagi ng kanilang kwento at inspirasyon. Bukod sa storytelling session, nagkaroon din ng poetry performance at iba pang interactive activities gaya ng paggawa ng bookmarks at tote bags. Layon nito na mahikayat ang kabataang Pilipino na mahalin ang pagbabasa at palawakin ang kanilang mga imahinasyon. Kasabay nito, hinikayat din ng SM Supermall ang publiko bisitahin ang kanilang Book Nook sa SM North EDSA Annex Level 3 at SM Podium Level 5 na nila'y bukas para sa lahat. Alam niyo, ito ang ito yung basic skill na nakakalimutan na ng marami sa ating mga kabataan. Yung matutong magbasa. Magandang umaga, Pilipinas! Yung iba, nagbabasa pero walang comprehension. Iba ho yun. Dapat kung nagbabasa ka, may comprehension. Parang mga politiko, babasahin ng bill. Binasa lang, walang comprehension. Kaya, nung maipasa, nagrereklamo sila. Sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Napakadali lang manalo, itodo ang volume ng inyong mga cellphone, radyo at TV dahil kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH, instant meron kang 1,000 pesos. Hindi lang yan, dahil kapag nasagot mo pa ang aming word of the day, ay mapapasayo rin ang DZRH medium component. Plus meron pang dagdag pa premyo na grocery basket mula sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Kaya tutok na! May
May bagong barkada pala ngayon ang tropa ni Sherwin Alfaro, ha? Kasama nila ngayon ang Charm Popcom Purple Eternity. Ang tropa ni Sherwin ay nandyan sa barangay 881 Santa Ana, Maynila. Sa mga taga-barangay 881 Santa Ana, Maynila, lakasan na ninyo mga radyo at telebisyon. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay efficacy. Ayan, parang efficacy ng gamot. Ayan, efficacy. Sa Tagalog ay bisa. Sa Cebuano, balido. At sa Ilocano, mabalin. Ayan, the word of the day is efficacy. Maganda umaga, Pilipinas! Mga mamis, Laundry Day Today, kunot ka ba kapag makampit, maligit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain new formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud and 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Hatian daw sa mana ng magkakapatid. Hindi naging issue sa pamilya Dizon. Natala ng balita mula kay Gorgie Runa. Good morning, Gorgie! Hindi issue ang hatian ng mana sa magkakapatid na Quezon, itong mga anak ng namayapang comedy king, Dolphy. Napag-usapan ito namin kay Eric Quezon sa nakaraang media conference ng pelikula niyang Project Baby na siyang nag-direct nito. Natanong kasi kay Eric ang tungkol sa issue ng magkakapatid na sina Ian De Leon, Lot, Matet, Kenneth at Kiko. Ang sabi ni Eric, ang pagkakaiba raw sa kanila ay dahil si Ian lang ang tunay na anak ni Nora Honor. Unlike sa kanila na talagang magkakapatid silang lahat, pero nung buhay pa lang daw si Dolphy at nung nagkasakit ito noong COPD noong 79 years old pa lamang siya, kaagad na inayos na raw nila ito at dahil si Eric ang madalas nakasama talagang nag-alaga kay Dolphy, sa kanya raw ito ipinagkatiwala. Namatay si Mang Dolphy sa edad na 84 kaya nagkaroon sila ng sapat na panahon para maayos ito lahat. Kasama pa nga raw doon si Shasha Padilla pero si Eric daw talaga ang naatasang administrator. Nagkaroon daw ng konting problema sa kanilang magkakapatid pero naayos naman daw nila at hindi na issue sa kanila ang hatian ng mana dahil talagang patas daw ang pag-ayos ito ni Eric Quezon. Ngayon ay binubuo raw nila ang project na isang museum ng kanilang ama na itatayo sa Calatagan, Batangas pero magastos daw kaya naghanap pa sila ng investor. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Dapat naman talaga ganun eh. Dapat walang problema sa hatian. Ngayon, para siguro hindi na rin mag-away-away, habang nabubuhay si Don Tatay, kung may malaki namang ibabahagi, ipapamana, ayusin na hanggat maaga. Abiso sa publiko, may hanggang July 5 ang pag-avail po ng amnestiya para sa amilyar o real property tax. Sa ilalim ng amnesty program, aalisin ang lahat ng kukulang multa, interes at karagdagang bayad sa mga unpaid real property tax sa nakalipas na taon hanggang July 5, 2024. Nangangahulugan na tanging basic tax lamang ang babayaran ng buo o hulugan sa loob ng 2 taon. Samantala, hindi naman ito sakop ang mga ari-arian na naibenta sa public auction, may compromise agreement o may nakabimbing kaso sa korte. Para makapag-avail, magtungo kayo sa City at Municipal Assessor's Office o kaya sa Treasurer's Office ng inyong lugar upang malaman ang eksaktong balanseng babayaran at proseso para dito. Ayan, huwag nyo nang hintayin ang deadline. Maganda umaga, Pilipinas! Mas marami pang informal settler families sa Valenzuela City ang nakinabang na sa expanded 4PH program ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos sumanggap na mahigit 9 na milyong pisong ayuda para mabili ang lupang matagal na nilang tinitirhan sa Barangay Parada. At dyan nga po mahigit sa 200 pamilya sa Valenzuela ang nakinabang sa naturang 4PH program. 9 million pesos ang naging ayuda. Ipinamahagi ito sa pagbili ng lupa sa Barangay Parada at alam ba ninyo na ang napasakamay na lupa sa mga residente? 2,318 square meters na property. Isinusulong ang disenteng pabahay para sa mga Pilipino sa ilalim ng Administrasyong Marcos. At isa din ho sa mga matagumpay na naging sa katuparan ng pabahay program dito sa 4PH program ay ang lungsod ho ng Palayan, yung Palayan City, dyan po sa Nueva Ecija.
Congratulations, Mayor Cuevas. Umabot